So ang tanong namin, Sir Mark, sa isang hindi marunong ng indoor setup, pwede mo kaming i-explain sa amin in the most easy way na maintindihan ng ating mga nanonood. Ano ba ang kailangan? Magandang hapon po sa inyong lahat at nandito tayo ngayon sa residence nila Sir Mark. Hello po. Magandang araw at salamat sa pag-welcome sa amin dito sa Ay, inyong sige po, munting sige po. tahanan. Si Sir Mark ay nakaka-amaze. Alam niyo po kung bakit? Wala siyang lupa na matataniman sa bakuran. Dito sa Qatar, uso yung mga flat. Ibig sabihin parang condominium or parang mga studio type na tirahan or apartment. Kami ay nakatira sa villa na meron kaming roof deck. Kaya doon kami nakakapagtanim. Pero mamaya makikita natin yung setup ni Sir Mark Reyes dito sa kanilang tahanan. Napakaganda. So amazing. Makikita niyo po. And I'm very excited to show it to you. Sir Mark, may tanong ako. Mahirap ba mag-setup ng indoor hydroponics? Actually, hindi naman po eh. Ano lang siya. Design lang din siya sa outdoor. So parang ang pinag-iba lang niya talaga is imbes na natural sunlight, gagamitan lang natin siya ng artificial light. So yung tipong hydroponics sa labas is totally the same lang din sa indoor. Talagang yung ilaw lang talaga yung yung pinagkaiba. Yun. Tama. So, yun ang pinaka-key component na wala sa indoor. Sa labas, napaka-free ng sunlight na ma-receive ng mga halaman. Pero sa indoor, yun ang pinaka-main challenge. Kaya, ang solution, ano po? Grow lights, tama? LED Grow lights? light, yung actually yung ginagamit po talaga is grow light. Meron talaga mga nakadesign na ilaw para sa plants or sa vegetables. Pero yung ginagamit ko mga ordinaryong LED light lang, yan yung tipong sinasabi ng mga pangbahay. Pangbahay. Kasi medyo pricey yung mga grow light na nagtingin ako dati sa mga e-commerce. Hindi naman siya Alibaba, pero meron din sa AliExpress. AliExpress. Yan. Nag-range sa almost 100 reals yung isang ilaw, isang tube light, kasama pa yung shipping. So, nagsubok lang ako na baka pwede yung ibang alternative light. Pwede naman, hindi naman nahuhuli kumpara dun sa mga ginagamitan. Pero iba siya sa fluorescent light. Yes, mas iba po siya sa fluorescent. Okay. Kasi So, nag-iinit yung fluorescent. yun. So, Yun ang mainly talaga LED. LED. light. So, ang base kay Sir Mark, yung fluorescent light, ang weakness nun ay mag-iinit. So, hindi yun maganda sa mga halaman. Hindi masyadong maganda. So, yun ang pinaka-buod natin. Excited kami na makita para ma-explain ni Sir Mark yung simple explanation how to set up. Kasi kahit ako gusto kong matutunan. So, tara, Sir Mark. May dala kami kay Sir Mark na patola galing sa roof deck kasi alam ko, Thank you po. Thank you. mahirap mag-grow na dito ng patola. So, yun lang ang nadala ko para kay Sir Mark. So, tingnan niyo po. Come on. Napakaganda. Ito ay facade or hallway papunta sa kanilang bahay. So, may room dito, may room sa Actually, kabila. ano po to? Bathroom. Bathroom. Tapos ito yung room ni Sir Mark. Tapos ito yung ngayon living ay room. living room. Tapos may other room sa kabila. So, tingnan nyo muna to. Napakaganda. Napaka-amazing. Tingnan nyo ilang level siya. 1, 2, 3, 4, and then 5. Lahat ng gulay na gusto mo para sa salad, makikita mo na dito. Sir Mark, ano to? Ano nila ito? Butterhead. Butterhead, tama. Yan. Butterhead. Tapos yung sa likod, Same lang din po yan nung Batavia. Actually, mga extra na lang po, extra seedling na lang po yung nasa likod. okay. So ito yung Butterhead, Batavia. Ito naman ay, Yan po yung Lolo Rosso. tapos ito naman ay Yung Batavia po. Batavia. Ito naman ay Romaine. Romaine. Tapos yung sa likod po, Yung coral lettuce. Coral lettuce. Yan, kilala din sila sa Lolo Rosso na tawag. Loloros. Mga loose leaf na Loose leaf. na variety. Opo. Tapos ito yung, Yung crystal Crystal. lettuce. anong other name niya kasi? Lalig yung tawag. Ito sa yung Pilipinas. sikat ngayon sa Pilipinas kasi parang ano siya, no? Crispy daw po Crispy. and hindi madaling pumait. Tama. Tapos ito ay, Kale. tignan mo. Ito, napakaganda. Kale.
Ito, napakamahal nito. Oo. Napakamahal ito sa mga Natatakpan na yung ano, sa natatakpan mga na ng ilaw sa grocery. grocery tsaka sa restaurants. Kapag nag-order ka nito sa cheesecake, napakamahal nito. So, ito may petchay din, no? So, ang tanong namin, Sir Mark, sa isang hindi marunong ng indoor setup, pwede mo kaming i-explain sa amin in the most easy way na maintindihan ng ating mga nanonood. Ano ba ang kailangan? Sabi ko nga po kanina, hindi naman siya totally mahirap. Mm. Same hydroponics lang siya na kagaya nung normal na ginagawa natin sa labas. Ang pinagkaiba lang niya talaga is nilalagyan natin siya ng ilaw. Ilaw. Apo, ito yung number one, mga ilaw. Iba-ibang klase ng ilaw. Yung So, ang tawag mo dito ay LED light na pangbahay. Pangbahay. Okay, rectangular type. Ilang volts? Volts ba ang tawag? Wattage. Wattage. Iba-iba. Meron po akong 100 watts. 100 watts? Merong 70 or 80 watts, yung medyo maliit. Ayan, tama. Mas Tapos may, liwanag to. 80 watts. 100 Tapos watts. may 32 watts lang. Ito, 32 watts. Pero, parang isang panel, isang Isang diretso po. Ayan, ito maganda itong matutunan natin. Ilang oras nakasindi yung ilaw? Actually, magbavari po yun. May mga kino-consider tayong factor gagaya ng height. Yung distance, una, is gaano kalakas yung ilaw. Gano'ng kalakas? In this Apo. case, 100 watts. 100 watts. So, Tapos ito ay distance. Titingnan po natin yung dulo ng halaman. Yung mismo. dulo. Yung tip po, hindi po yung nasa baba kasi ito yung may ilawan. Kita nyo? Ang isip ko yung dulo. Pero base sa ating resource person, yung pinakadulo ng tapok ng halaman kasi sila yung nagre-receive nung light energy para sa photosynthesis. So, yung 100 watts sa seedling stage po, naka-open siya sa akin ng 12 hours. 12 hours kapag tin-transplant yung seedlings. Seedling, hindi po transplant, sprout. Sprout. Coming from sprout, 12 hours siya, distance 6 inches. Which is ganun din yung sa sun, di ba? Oo. Inaano natin dito, nire-replicate natin. Nire-replicate lang natin. So, para sa mga manunood po na gustong mag-indoor, papasimplihin lang natin. 6 So, inches. 6 inches, kung meron po tayong metro, teka lang. Sige po. Meron po ka ditong metro, kukuhanin ko lang sa Ganda. Ayan yan. 6 inches. Sa seedling po, so ganito kalayo. Ngayon, wala na po kasi itataas to, kaya nasa na lang tayo, 3 inches. 3 inches kasi lumaki na. Lumaki na po siya. Okay. Tapos, hindi ko na siya ma-adjust. Actually, adjustable po ito. So, pagka maliit pa siya, bababa ko lang na isang layer, bababa siya. Yun. So, kung sakali naman po na, halimbawa, hindi nyo ma-attain yung 6 inches, bawasan nyo na lang po yung bukas ng ilaw. Okay. Yung hours. So, Sa madaling sabi, mas malapit yung ilaw sa halaman, okay lang na maiksi yung duration ng light. like 4 hours? Hindi naman po, mga 8 hours. So yun. May Sige, mga Sir ego Mark. consider. So, pag medyo mataas, medyo matagal. Okay, tama. Kasi kung nasa labas sila, meron silang around 12 hours ba? Of sunlight or 10 hours? 10 hours po na direct sun. Kung nasa labas kasi nakatanim ito, around 10 hours. Pero ngayon, pwede na yung minimum sa loob ay 8 hours ba? Kung malapit, Kung malapit, 8 hours 8 pwede na. hours. Tapos, pag malaki na po, kasi minsan, masailan din po kasi pag hindi masyadong matagal, naglelegi. Ako yung familiar kayo dun sa humahaba lang yung stem kasi naghahanap siya ng araw. ng araw. So Sir Mark, pwede kong malaman yung anong brace na to? Kasi sabi nyo kanina, adjustable. So meron siyang mga Slatted na bracket. So pwedeng hugutin to, tapos ilagay dito. Ilipat ko para ma-adjust tong nung ilaw. Available ba to Ma-adjust sa hardware? Actually, hindi po lahat ng hardware may ganyan eh. Nakuha ko lang yung contact yan through online. Okay. Through online dito. Pero ito, Ganun din. bracket ito eh, no? Apo. Magkasama na to. Magkasama na. Sige, so parang ang tawag dito ay wall bracket na pwedeng pag-attach siya ng ilaw. Tingnan yung ilaw, detachable naman siya. Ang pinaka-importante dito, una may brace, tapos meron kang, ito, yung pinagtataniman mo, Sir Mark, anong tawag Pipe po. dito? Pipe. Trunking pipe. Trunking pipe.
Pareho rin ba ito ng downspout o Hindi po. Actually, yung downspout, hindi ko alam po saan siya ginagamit. Pero itong mga trunk, wala kasing available na downspout dito sa Sa Qatar. Qatar, okay. So, nag-isip ako nung una, iniisip ko yung yung bilog. Ano nga tawag? PVC. PVC. Iniisip ko, pag bilog kasi, mahirap i-brace. Tama. Nakakita ako nung ganito na trunking pipe. Okay. Saan so ginagamit yun yung ito? ginamit. Kung hindi sa gardening, saan ito ginagamit? Sa talaga, electrical talaga. Electrical. Parang Yun yung lagay nakapaloob dito yung mga kable. kable. So, Ano lang talaga siya. sa mga may background ng electrical, Hardware. alam po nila ito, trunking pipe. Pero ginawa ni Sir Mark, Ginawang bilang taniman. napaka-resourceful na tao, ginawa niyang taniman, so dumadali dito yung nutrients. So, Sir Mark, gusto namin makita kung paano po dumadali yung nutrients. Paano dito? Dahil meron na tayong base, meron na tayong bracket, may ilaw na, tapos meron ng trunking pipe, which is, ikaw na rin nag-drill nito, no? Apo. And ilang inches po yung diameter nito? Hindi ko po sigurado eh. Tingnan natin. Nasa 1.5 po siguro. So- Itidepende nyo po kasi yung hole na gagawin nyo dito is yung hole Depende na sa- sa pots nyo. Anong tawag po dito? Net pots po Net ito. pads. Mahal, pakifocus mo. So, hindi na po ako totally gumagamit ng Coco Pit. Yan. Net pots lang tsaka Net pads at sponge. saka sponge. Yung sponge po ba na to, yung normal na sponge natin sa ano? Pwede naman po, any sponge po pwede gamitin. Basta ang nire-recommend ko lang is yung water absorbent. Water absorbent sponge. Ah. Dito ka na rin nagpupunla. Hindi po, sa tissue po ako nag-germinate. Yun. So, napakagaling. Sa tissue, pag nag-germinate na, tapos itatransplant dito sa Sa sponge. Tapos nasa net pads na around 1.2 ba? Mga 2 inches po siguro. Yeah. Or 1.5 din. Oo, yung pinaka-diameter Yung pinaka-diameter. Grabe, ang healthy oh. Tsaka wala siyang amoy. Napaka-fresh ng amoy niya. Kasi wala rin naman algae, di ba? Hindi naman. Wala yung araw. Wala. So, yung pambutas, drill, yung normal na ano natin, no? Normal drill lang po. Drill. Tapos may talim siya. Yung holso yung Also, power. mahal, tingnan natin ito. So, So, yan po yung reservoir. ito yung water reservoir na mayroong Nutrients. Apo. Nandiyan Yan. din yung water pump. So, mayroong submersible Submersible pump. water pump. Parang ginagamit din sa ano? Aquarium. Apo. Ilang wattage ba yun? Volts ba ang tawag o? Actually, ang mas titingnan nyo po is yung water uptake or yung vertical lift ng pump. Vertical lift ng pump. Kung sakaling gagamit po kayo, kasi kagaya nito almost 2 meters yung height, make sure lang po na yung pump nyo is capable na mag-lift ng tubig within 2 meters. Yun. So, Kasi yung una, ganun din nangyari sa akin. Kasi actually, bago po ako nagganito ng NFT, ang nakalagay dito is Kratky lang Oo. na box. ano po ang Kratky para sa kaalaman nila? Walang pump, no? Walang Walang pump. dumadaloy na... Walang circulating water. Parang ganito ay nasa baba. Mga box na to, Kratky po to, hindi siya nagsisirculate. From Kratky, naisip ko parang may bagong challenge. Subukan ko yung NFT naman, yung circulating nga yung water. Reservoir natin nandito, nasa baba. Yung So, pump, kailangan capable. makapalig Yes hanggang po. 2 meters. Ah. Yung kulay blue, yun ang pump. Apo. Yan. Yung una, bumili po ako ng pump na mahina. So, pag plug ko, ayaw umot ng tubig sa taas. So, yun ang challenge. Dapat Kailangan yung pump nyo, yung rated siya dun sa meter na kaya niyang ng tubig. Paakyat ng tubig. Okay. So Sir Mark, ito yung tube na nilagay mo sa Nakakonect sa pump. Tapos, asan dito ang inlet? Asan dito ang nagpapanik ng tubig? Pareho. Para sa dalawang line. Tingnan mo. Yung tubig nandoon, may submersible pump. Tapos, ito yung tube. Tapos, ma-distribute siya dito. Itong dalawa na to, ang linya nagpapanik ng tubig doon. Kapag ito ay sinaksak Yes po. sa power, hindi sa kilikili ko ha. Kapag ito ay sinaksak sa water, sa electric current power, gagana na to. Tapos gaano katagal? Ay hindi, itingnan muna natin kung paano nakakonect. So ito yung pinaka-top. Tapos, Mag-flow lang po yung nakakonect siya dito. Tapos may tube dito. Drain. Yan, pababa. Pupunta sa second level. Tapos, pupunta siya dito sa pinakadulo. Ito yung third level. Dadaloy na naman siya dito. Pupunta siya dito.
Yan, dyan magaling ang may mechanic. Ang background ni Sir Mark mechanic. So naiintindihan niya kung paano i-connect hanggang babalik ko ulit dito. Ito sa Sir Mark. So nakita natin pumalik, dumaloy, first, second, third level. Babalik siya ngayon sa reservoir. Matipid, napakatipid. So, ilang oras mo pinapagana yung pump? Actually, kung susundin po natin yung technicality ng NFT, dapat 24 hours po na tumatakbo yung pump. Pero since hindi naman po ako yung naghahangad ng sobrang gandang crops, actually sa umaga siguro mga 5 minutes, parang dinidiligan ko lang siya. Kung familiar yung iba dun sa flood and drain na hydroponics or yung mga drip system, papaagusan ko lang siya ng 15 minutes. 15 minutes na continuous. Tapos papatayin ko na siya. Patay na. Tapos sa gabi na ulit? Pag maliit po, kasi actually pag ito po tinanggal to, may 500 ml siya na water capacity na may iwan bago siya mag-flow dun sa overflow. Tama. So parang kahit po patay yung pump, meron siyang naiiwan na tubig. Tapos yung ugat, Naka-submerge po doon. Yung Makakapag- iba na ginagawa po nila, yung mga naka-full NFT, totally wala pong naiiwan na tubig. So talaga dapat yung pump niya is 24 hours na open. So since medyo na-modify na yung ginatawag nila na deep flow technique, may naiiwan na dun sa dun sa pipe na tubig. So kahit hindi siya 24 hours na bukas, meron siyang tubig. May naiiwan, no? So, paano mo nilock? Mahal, pakita natin. Paano mo nilock itong gilid? Ano po ang ginamit niyo dito? Nilagyan ko lang ng styro. Styro. Tapos Tapos, glue stick ko lang. glue stick. Naka-resource. Marami po pwedeng paraan. Pwedeng glue stick po, pwedeng yung mga PVC cement yata yung tawag doon. Pero glue stick na lang yung ginamit ko. Yan. So, para ma-seal. Kasi, dadali na Tama. yung tubig doon. Sir Mark, may nakikita pa kaming isa. Ano po ang gamit ng ventilation natin? Nilagyan ko lang ng fan kasi pag halimbawa, pag pumasok kasi kami lahat, walang tao dito sa bahay, walang bukas na Aircon. walang bukas na aircon, medyo nag-i-emit din kasi ng init tong LED. Although LED siya, pero umiinit pa rin siya. Hindi nga lang siya kasing init kagaya nung fluorescent. Pero mainit pa din siya. So nilagyan ko lang ng fan, USB fan para ma-disperse lang yung yung humidity na mapuproduce na. Ano po yun? USB? USB fan. Kaya, Naka-power bank Tingnan lang mo. siya. So, USB fan. Ito, nakasaksak dito sa power bank. Gumagana na siya. Kasi charge na lang ni Sir. Actually, mas inaay ko nga na option na lagyan na lang dito ng Exhaust. yung wall fan. Wall fan, oo. Kung tutusin, kahit wala namang fan, okay lang din naman. Ano lang talaga, parang at least maibigay ko lang ba dun sa halaman yung Optimum care. para sa kanila. Sa mga medyo less yung budget, kahit wala naman yan, okay lang. Kasi additional costing. Tingnan mo yung paghahalaman, mas natututo ka maging mapangalaga sa lahat ng mga living things. Pati sa inyong asawa, pati sa inyong mga anak. So natatranslate yan, napakagaling. So, yun po, napakaganda ng nakita natin. Nakita natin na ang space nito, Sir Mark, gaano ba kalaki, kahaba ang nagamit mong space pag wala sa wall. 14 inches lang po halos. Ayan, mahal, tingnan mo. Kita natin yung metro. 14 inches ang nagamit niya from the wall. Ito, nakita mo ito? 14 inches. Tapos, 2 meters siguro 2 ito na. meters yung taas ko. Ayan, 2 meters halos. galing. Tapos 4.5 feet. Ito. Dapat. Itong haba na to ay 4.5 4.5 feet. Tama. Saktong-sakto sa hallway. Bro, hindi puro pader yung nakikita namin na pagpasok pag-uwi ng bahay galing trabaho, may makikita ka naman na at least green. Nakakabuhay. Something that gives life. So yun, at least nagkaroon po tayo ng idea. Napaka hirap kasing imaginein. Pero first time kong nakakita sa Qatar, live, na talagang mas naintindihan ko na siya, mas nagkaroon ako ng idea. At nakita ko kung paano siya na-connect. Kasi kapag hindi mo siya nakikita ng actual, mahirap maintindihan kung paano gumagana. Pero, ang pinaka natutunan natin ngayon, pwede siya sa maliit na space. Ang kailangan ay LED light para i-replicate natin yung nabibigay na sunlight ng araw. Tapos merong water reservoir
na mayroong nutrients. Yung nutrients na gamit mo, sir, pwede ba naming malaman kung gaano kadami dito sa ganito kalaking ano? Actually, tinitimpla ko lang po siya sa isang timba, tapos sinasalin ko lang dyan. Hindi po ako nagtitimpla dyan mismo. Okay. Parang sa timba, minsan 5 liters, 10 liters. Okay. Yun din ba yung master blend o ibang ano? Yung NPK po, Master NPK? Blend, yung calcium nitrate, power grow, iba-ibang brand po kasi kung ano yung dumating. Kung ano yung meron na available. Pero ang pinaka-basic doon, NPK, yung nitrogen, phosphorus, at saka yung potassium, tsaka calcium nitrate. Calcium nitrate. Tsaka May ano pa ba ito? Magnesium sulfate. Ayan. Magnesium sulfate. So yun. Kung gusto niyo pong makita yung mga gawa ni Sir Mark, may page ka ba, Sir Mark? Meron po yung Hydro Express. Pakiulit nga po, Hydro, Hydro Express po. Yung Express is letter X na agad. No? Apo. So, HYDRO, tapos Express. Nandoon yung setup ni Sir Mark. Mga indoor po na, yung mga enthusiast po na gusto ding makapag-try magpatubo ng gulay sa loob ng bahay, ina-assist po namin sila kung paano sila paano sila makakapagpatubo. Nagbebenta kami ba ng nutrients? Pwede mo makabili sa inyo ng nutrients? Pwede naman po pag may sobra. Kapag meron, okay. Pag may sobra. Yun. So, salamat Sir Mark. Napaka-generous ng inyo pong pagbigay sa amin ng information. Kahit ako na nakakaintindi na rin sa pagtatanim ng hydroponics outdoor, ngayon ako nakakita ng first-hand experience itong ganito kagandang setup. Naintindihan ko kung paano siya nag-flow. Naintindihan ko kung ano yung mga kailangan. Ano po kasing tawag dito ulit? Trunking pipe. Trunking pipe. Ginagamit sa electrical. Pero, may mga alternative. Kung sa lugar nyo, like sa Philippines, meron tayong tinatawag na PVC pipe at saka yung downspout na kulay puti. Pwede rin yun kasi sa Pilipinas, mas malapad yun. Mas advisable po yun kasi yung ugat kasi pagka nagtagal na bablock niya yung flow ng water. So mas maganda yung medyo mas malapad at mas malaki. Para yung tubo ng roots palapad. Tama. Ako kasi sa Kratky sa styrofoam box, makita mo yung ugat. Pagdating ng ilang weeks, talagang mapupuno niya na yung kailangan ng oxygen ng roots din para patuloy na maging healthy yung ating mga halaman. So, pwede natin i-close up ulit, mahal. Padaanan mo lang from the top hanggang dito sa baba. Ito yung aking assistant. Yan, o. Yan. Ganda. Makapagpatubo ka nito, napakalaking bagay kasi napakamahal yan. Kasi ang kale ay super nutritious. Ano siya, superfood na tinatawag, antioxidant. Yun, maraming salamat po. May tanong ka pa ba? May parting words ka, Sir Mark, sa mga gustong matuto, tsaka mahirap ba to o kaya nilang itry? Actually, sa mga gusto po na magkaroon ng indoor garden, lalong-lalo na dun sa mga mahilig. Kasi ako, totally, na-inspire lang po ako dun sa misis ko. Kasi yung misis ko, sa samgyupsal, mahilig. So, eto, samgyupsal, hindi ka nabibili, pipitas ka na lang dyan pag gusto mo, ready, always available anytime. Kaya, hindi naman siya mahirap, basta nasa inyo yung passion, tapos gusto niyo yung ginagawa nyo, ma-attain at ma-attain niyo yung level na makakapag-produce kayo ng magandang crops. Isa sa mga pinakamagandang setup na nakita ko to. So far, at indoor, first time ko nakita. At pag natuto tayo, malay mo sa Pilipinas, ma-expand natin to as a business model, di ba po? So si Sir Mark, marami na siyang plano, I believe, pag uwi ng Pilipinas. So yun po, maraming salamat and happy gardening. Pwede pa picture kami ni Sir Mark? 1, 2, 3. Dito mahal, habang may ilaw. Yan. 1, 2, 3. Thank you, Sir Mark. Masaya kami. It's my first time na kakain sa loob ng bahay na parang nasa labas. Kung nakikita nyo po kung nasan kami, nasa hallway lang. Pero parang 5-star restaurant. Sa tabi ng gulayan. Ito si Mrs. Napakasaya.
Picture nga, Ito ma. ang solusyon sa ating summer months. Mm-mm. Yun, no? Sir Mark ay napaka-generous. Salamat po, Sir Mark. Lalong mas madami ang ma-encourage magtanim indoors kasi Lalo ngayon, pagdating ng summer. Summer. opo, sa kaalaman ng ano po, nanonood sa atin, malapit na po mag-summer. Nasa March na tayo ngayon. Pagdating ng April, painit na. May, napakainit na hanggang June, July. Peak ng July at August. Tapos, September, October. Pagdating ng November, magko-cool down na. So, grabe. Pagdating ng summer months, tuloy-tuloy ang ating paggugulay. 5-star hotel, mga kaibigan, mga fellow gardeners dito sa corridor. Grabe. Ito po yung typical na Mm. farm to table. Farm to table concept. Sa loob ng bahay. Farm to table experience through Sir Mark. Nakatakam naman, parang gusto ko natikman. Dalik, romaine lettuce, lolo rosso, lolo bionda, tsaka butterhead. Kompleto. Salamat Sir Mark for this dining experience na sinaranas niyo po sa amin. We are honored and we are blessed po. Thank you very much. Salamat po tayo kay Lord kasi sa kanya lahat nagmumula. Yan, tama po. Amen. Sa kanya nanggagaling ang wisdom, yung skills, yung kakayahan. Natututunan natin pero sa kanya po lahat ano talaga. Yan. Nagmumula. Ito. Sige po. Pitasin nyo lang po. Woohoo! Dito. Kung gusto nyo pong hugasan. Gas ng konti. Konti lang para maano lang siya. May konting hamog. So, lagyan natin ng meat. Si ma'am. Yun, no? Problema natin, mama. Nakatawa po. Yan. Okay, walang pong problema. Tapos lagyan natin ng konting kimchi. Kimchi! Ako, Tapos yung paborito to ng mga anak ko. Pamatay natin na QP. Yun. Grabe. Picture. Sarap. Tapos, let's cover. Baka po mainit. Mainit pa. Okay na yan. Okay lang po magkalag dyan. Hindi ang problema. Pwedeng lipitin yan. Piliin natin. Tikman. Woo! Ang lutong! Paano naman yung cameraman? Grabe. Parang Korean. Harap. Sana kami rin. Ito naman. Sige lang, enjoy. Sinama ko talaga siya, galing siya sa trabaho. Sabi ko, tingnan natin yung indoor setup nila Sir Mark. Sigurado, magugustuhan mo yon. Pero hindi namin ina-expect na merong farm to table experience. Sinubo agad lahat. Very good. Salamat po, Sir Mark. Kain ka rin. Sige po.